Hello, Badal. Kumusta Oh, po? hello po. Glad Badong. Headset lang ako. Kumusta Ito. po kayo? Okay naman po. Kakauwi ko lang din galing sa trabaho. Kayo po, Hmm, kumusta kayo dyan? Happy New Year sa inyo lahat okay mga naman. kapatid. Awa ng Panginoon. Ano naman, mabuti naman. Ayun, ayos. Ayos. At least sa tulong po at awa ng Diyos tayo ay nakakaraos. Opo. Uh, ayun. Maganda yung araw mo. Opo, awa ng Diyos. Awa ng Diyos naman po. Meron Nakaka bang ano? ano rin. Malakas, Dito ako sa Barracks eh. malakas po na kayo. Di po ba pagka Opo, malakas. kailan ka na ani, brother? July 16, 1999, brother. Ang bautisador ko ay ang Brad Mauricio Bernardo, ang kapatid Pareho na tayo More. ng ano. Pareho tayo ng bautisador. Di Apo More. Siya po More, Oh, taga kajulay pa kita. Bulacan. Ah, Kadila, ano pala tayo, no? Celebrant. Oo, kajulay kita. Tapos kailan ka nag-exit? 2018, brother, nung recently lang, 2018, siguro, ano na, yung pagpasok agad ng 2018. Mhm. Buhay pa si Kasi ano to, 2000, si Bes. oo, buhay pa. Kasi nung 2017, excuse me, nagtatrabaho ako dyan sa San Fernando, Pampanga, sa may Coca-Cola. Mhm. Sa may Oo, Telebastagan. Baliti, oo, Baliti. Tilabas. Sa mga Tilabastagan, sa may ano, sa may Balite. Balite na nakakasakop doon eh, sa may Coca-Cola. Baliti. Unahan ng Sindalan. Diyan nga ako nadalo sa Angeles doon, sa may local natin doon. Oo. 2007, pero doon ako nanlamig noon nung sa ano sa 2017 na yun. Nang Bakit? marinig Anong mga naging dahilan? yung mga pagtuturo ng Nibes doon, brother, ano na eh. Hindi na talaga doon angkop doon sa mga unang sinasabi niya, mga parang binabali niya na yung mga dating paniniwala natin. Mhm. Ang pinakatay lang talaga din, siyempre yung aral ng iglesia na nasabihin niya na siguro naman brother naririnig niyo yun, di ba? Na sabi ng Brad ng Nibes na yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun ang opisyal, na ipinakikipaglaban niya yun. Dahil Mhm. binabasa siya sa pasalamat doon sa umisigaw niya hanggang sa huling tilamsik ng aking dugo. Mhm. Iglesia ng Diyos, Kristo Jesus at isisigaw mo. Kaya lang nung pasalamat yun nung sinabi niya na hindi yun ang opisyal, di ko alam kung sinabi ba ni Bis yun dahil may sama siya ng loob doon sa Haligid Suway dahil natalo siya sa kaso o sinabi niya yun ng buong pagtitiwala na pananampalataya niya sinabi yun. Parang Mhm. naroon na ako doon na nanlamig na ako ron. Mhm. Actually, brother, meron pang sinabi si Bes na yung the latter years ng buhay niya, kung natatandaan, meron pang sinabi na mga kapatid, di ba? Ang sinasabi dati, ang 666 Papa sa Roma. Oo. Tinali niya rin doon. Sabi niya, mga kapatid, hindi pala ang Papa sa Roma 666 at Kristo. Oo, oo. Na ano ko na yun, narinig ko rin yun. Pero ano na yun, ano na, inactive na rin ako noon. Pero narinig ko na yun, nasa ililo na ako noon eh, nung narinig ko yun eh. Na hindi yun ang Antikristo. Eh, yun nga, papaano na yun sa mga pulong noon ng araw. Hindi ang atake niya sa pulong, eh, di ba? Oo. Ito, May nandito tayo. outline nga tayo ng Bible study noon eh, sa ay papulong eh, di ba? Yung Ito, Antikristo. daladala ko yung ano, pangpulungan ko pala ako na ano na Oh, ito, Vicarious Field Day.
Oo, yan. Meron din ako niyan eh, mga outline yan hanggang ngayon eh. Buti nakakuha ko ng kopya dun sa na-send sa akin ng isang kasamang manggagawa na galing sa Brazil Hmm. na naging patulong-tulong nila diyan sa salute. Siguro kilala mo 'yon. Oh. Hindi ko siguro pwede sabihin dito 'yun eh, pero malamang kilala mo 'yon. Hmm. Oh, Private message ko. hindi ko kilala. Yun. Yun. Maraming actually, in fairness naman kay Bes, kay Soriano, yung kagandahan sa kanya, pagka mali siya, tinatanggap niya na mali siya. Kahit na hindi naman mababawasan ng pagkatao mo kung tanggapin mo na mali ka. Eh, Oo. ang masama, kung si Daniela, biro mo, mali na siya. Tapos, pinangangatawanan niya yung kasinungalingan at mga pagkakamali niya na para bagang infallible siya. Dig pa niya yung Papa sa Roma. Meron kasi doktrina ang Iglesia Katolika regarding sa papacy na infallible. Hindi po pwedeng magkamali ang Papa. Papa. Mm. Ayun lang din ang ano noon, kagandahan din nung sa isang punto na si Bes talagang may pagkakataon umaamin. Yan nga, kagaya na sinabi mo, si kuya nila ngayon, ano na, talagang pinagmatigasan niya na. Mm-hmm. Talagang ano siya. At nagmanggagawa ka ba, Brad Al? Opo, brother. Nag-seminar din ako ng ano. Seminar rin kami ng batch 2000-2001. Sinong president? Cortez? Oo, si King Cortez. Pala. Ano yan? Oo, ang group leader ko diyan, ang group leader ko naman noon, ang Brad CJ. Maraming exeter sa batch nyo. Si Sis Grace. Oo, kami pinakamarami. Cooker. Kami pinakamarami. Oh, yun. Maraming sa batch din namin, maraming exeter tsaka closet. Oo. Kaya nung umalis ako 2018, ako nga umalis na yung na-viral agad dahil lantad yung pag-alis ko talaga eh. Lantad yung pag-alis ko diyan. Kagaya na-experience ng marami diyan nang nag-exit. Ganoon, sisiraan ka talaga. Yung pagkatao mo, ang masaklap ka ron. Pati pamilya mo dinadamay eh. Yeah. Ganun na nga. Awa naman ng Panginoon Diyos. Ito na nakakapagpatuloy kayo. At saka hindi naman tayo naging masama. Naging responsable nga sa akin naging responsable nga ako nung nag-exit ako eh. Kasi nung nandiyan ako, ang focus talaga halos gawain yung time mo sa pamilya, hindi mo na mabigyan ng attention. Kaya kami noon magulo ang mag-asawa. Pero awa naman ng Panginoon Diyos nung nag-exit kami. Kumbaga, yung sigalot noon, hindi na nangyayari ngayon. Kaya para sabihin nila diyan na pag lumabas ka, mapapasama ka. Mga kapatid, hindi po totoo yun. May Diyos nagigiya sa akin. At saka makita niya lang tayo talagang maraming ngayon, maraming makakapag patunay na yung pinapanakot nila na pagkakulit ka sa samahan sa iglesia nila ay mapapahamak ka, mapapasama ka, ay hindi totoo. Hindi talaga totoo. Kaya talagang salamat kay
Ngayon lang eh, lang 2025. At saka yung sa akin, Brad Al, kung nasa royal family, matinding matinding Oo, mas matindi character sa'yo. assassination yung ginawa sa akin. Oo nga, kaya nga, minsan naisip ko, yung, ano eh, salamat na sa Diyos eh, sa awat tulong yan, tibay mo, dahil nga, kung sa iba-iba yon, kung aliwawa nga, iniisip ko, ako kaya malagay sa kalagayan nun, baka, ano na ako eh, ma-warprek ako eh. Pero awa ng Diyos, ano, ito tayong lahat, mga nag-exit, hindi naman tayo napasama. Yes. Saka, hindi tayo kasi ito eh. Meron tayong, tingnan ninyo, sabi nga po, siguro kung ikaw yung nasa kalagayan, sabi ko nga po, akala lang po yun. Pero pag meron kang kapayapaan, nakabit lang kapag magaya ka, biruin mo, ako trabaho. Wala naman for sila. Hindi nila alam yan. Better late. Kung nag-joke dyan, wala na. Oo nga po eh. Saka ano, ang kapayapaan naman talaga na maano mo, hindi sa isang organisasyon na kay Kristo talaga, na kay Kristo ang kapayapaan. Ay ako, siguro, awa naman ng Diyos. Kumbaga, payapa naman ako, panatag naman, na hindi naman nawala sa akin yung pagnanasa na maglingkod pa rin sa Diyos. Nakulong lang kasi talaga tayo sa ano eh, sa kulto. Masyado tayong na-brainwash. Parang yung kalayaan mo na sa sarili mo, parang ano na nila, inaalis nila. Yes. Kaya yung ang mga kailangan ito, manipulated, brainwash. Oo, masyado tayong biro mo nun, di ba? Natataniman pati tayo ng galit pagkamuhi sa ibang relihiyon. Kung ano kasi yung espiritong best na galit sa kaiba yun sa pananampalataya like sa Iglesia ni Cristo. Natatanim eh. Nagkakaroon ka ng muhi. Kaya noon sa akin noon, aktibo ko, nasa loob ako ng Iglesia, ano eh, muhi talaga ako eh. Kumbaga, ang feeling ko, kami totoo. Ganon. Pero awa naman ng Diyos, nawala yun. Na ano ka? Ang bigat ng buhay. Yes. Bigat talaga. Pero ngayon, awa ng Diyos, maayos na po yung kalagayan nyo, Brad, Al. Oh, wala. So, Opo. Ngayon po, ayun. ayos na po yung kalagayan nyo. Opo, awa naman ng Diyos, nakakapaglingkod pa rin sa ating Panginoon na nakakapagpatuloy. Yung mga Brad Al, yung paglilingkod sa Diyos, yung pagdalo sa mga pagkakatipon. Yung paglilingkod sa Diyos, ipagkapwa na. Oo, totoo, kasama yon. Hindi lang naman yung dadalo ka ng pagsambang pagkakatipon eh. Ang paglilingkod eh. Pati yung pakikipagkapwa mo, paano ka makipagkapwa? Pati kung paano mo
sinasabi mong naglilingkod ka, tapos hindi ka naman tapat sa sinasabi mo, baliwala yung paglilingkod mo eh. Yung aral kasi, lalo na, mangangaral ka, gagaya na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyong sarili din ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Sa mangangaral, pa ang na pinaiingatan yung sarili eh. Exactly. Totoo Ngayon, walang ingat sa sarili. Hmm. Ngayon, pag wala siyang ingat sa sarili, pag napahamak siya, pati yung mga nakikinig sa kanya, mapapahamak din eh. Exactly. Tama yung sabi mo, brother. Kailangan kasi po pwede na reckless ng mga Oo. Hindi ka pwedeng reckless. Ngayon parang reckless na reckless na eh. Hindi niya iniisip yung kanyang hindi niya iniisip yung kanyang sinasabi. Di ba sabi sa Biblia, pakauntiin mo ang Salita. Oo. Tsaka kung ano-ano sa Tsaka ang pagtuturo ngayon, mapapansin mo, minsan parang ang tinatanim niya na sa miyembro, galit eh. Iba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Pag-ibig. O, pag-ibig ang tinuturo. Pero, yung mga mga dilulo dyan, kung magsalita sa kapwa, kung humatol, grabe, ang titindi. Parang napakyaw nila yung langit. Baka naging better sa langit. Ganon, grabe mga tao na to. Buti pa nung panahon natin sa panahon ni Bes, talagang, ewan ko kung ikukumpara mo lang, brother, iba talaga yung way back 90s eh. Yung pababa. Kahit konti pa nun, kasi 1999, hindi naman ganun karami. Nag-boom lang naman ang kapatiran nung dumami nung napunta tayo sa SBN 21 eh. Pero nung nasa RJ pa tayo, tsaka sa 13, kahit konti kapatiran nun, hindi naman ganyan. Hindi naman ganyan. Talagang nakakasikaw kasi yung yung pera. Oo. Parang kapangyarihan, nalalasing sila. Parang pakiwari ko lasing na sila doon sa kapangyarihan sa hawak nilang kapahamalaan. Nalasing sila doon talaga. Nalasing sila doon. Sa pera, sa kapangyarihan. Hindi ka mukha nun talaga na napakaganda ng kapatiran ng araw. Ngayon, hindi mo naman nasabing ganun eh. Tsaka hindi niya rin naman talaga tinuloy yung legacy ni Bes. Oo. Kasi ang legacy ni Bes, ang legacy ni Bes noon, nung sinabi sa pasalamatan ng kapatiran, kung ako mamamatay, may direksyon na ng pangangaral. Andiyan na ang blueprint. Siguro alam mo naman yan, di ba? Oo. Andiyan ang blueprint. Mula Silangan, Kalunuran, nakarating na ng Kalunuran, Timugan, sa Kahidigaan. Ipagpatuloy nyo na lang. Ipagpatuloy nyo na lang pag nawala ako. Ngayon nga, wala nga eh. Hindi mo nga makikita ipinagpatuloy eh. Mga tinigil pa nga yata mga broadcast o iba nagsasara na. Mga local sa ating South America, hindi na rin ganun ka-intact ang mga kapatid. Sa Papua New Guinea lang, ng lokal sa Papua New Guinea. Paano ko nalaman? Yung mismong mga kapatid doon ang nagme-message sa akin eh. Kaya, ang natira na ng asawa ni Kabulenia, mahal. Oo. Kapatid di yun, ni... Dede. Sorry. Mali pala. Oo, si, Valencia. Ayan. Yung nangyayari ngayon. At wala kasi na patuloy. Kaya nga, daming mga yan. Wala na eh. Papanood
Kasi pagka ipinlay yun, masasagasa ng pakulo, pautot ni Daniel. Bakit? Nangaral eh. Tinampak sa Daniel. Nangaral ka panahon, hindi ka panahunan. Wala na. Tsaka ano, hindi na, wala na. Kahit di mga panatiko dyan at sa atin ng mga exiters, huwag na tayong umasa na magkakaroon pang ganun. Kasi kahit nung andito pa si Bes, napunta nga dyan sa South America, yung burden sana ng pangangaral, sana kahit pa paano, bumiyak siya ron eh. Ano si Bes sa South America, dito siya sa Pilipinas. Kaya nga lang, hindi naman nakita ng kapatiran nangaral o nag-Bible exposition. Tapos, ngayon, ang kapatiran, dinadala na lang sa mga entertainment na mga project. Ba? Oo. West FM, kung saan saan nadala. Kumbaga, hindi na siya hindi na siya part ng gawang kabanalan. Hindi ka na mababanal din eh. Wala kang masasabing o sa gawain para sa kabanalan ang project na to. Sa gawain lang maaari. Pero para sa kabanalan ng ikapagiging dapat ng mga kapatid, hindi eh. Hindi gawain kabanalan yun eh. Entertainment na yun. Ini-expose niya ang mga kapatid sa ng sanlibutan. Kaya Bradal eh. Kaya sila ng lugaw-lugaw. Merong kapatid na nag-joke na pag-play ng lugaw. Binigyan niya daw yung matandang pulubi. Sabi nung mga kasama nila, bakit naman yan maaalib? So, ang bibig lang pala nila, yung pumanib sa kanila. Oo. Eh di sampal sa kanila. Sampal sa kanila yung sampal na sa kanila yung mga batikos nila doon sa yung iglesia na tinatawag ng binabatikos ni Besno na nagpapa-spaghetti para lang maanib. Di ba? Sa parteng Rizal. Oo. Ay binabatikos ng iglesia eh. Ganun ang pamamaraan nila ng pag-akay, magpapakain para umanib. Eh, lalabas. Sampal sa mukha nila yan para bumabalik lang sa kanila yun eh. Nangyayari yan, para kang dumura sa hangin, sa mukha mo bagsak. Oo, ganun nga. Ganun na nga yung nangyari. At yun yung sinabi sa meeting ng mga officers and workers. Alam ko merong order dyan na kumalat sa na ang kuha nila, sabi ni Josie na mga kapatid, tulong ka lang na anib. Para tayo nagsayang pera. Oo, nagtapon. So, ang pala nila, pagka hindi umanib yung mga tinutulungan, pagsayang lang ng pera. No, ganun. Merong vested in... Tsaka brother? Sige, brother. Merong paksa noon, nilabas noon si Bes, pinaksa to sa mga pagsamba noon. Yung pinakamataas na antas ng paggawa ng kabutihan, na ang pinaka apuntes doon sa ikalawang Romano noon, ang pinakamataas na antas na kabutihang magagawa ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang apuntis doon yung ipangaral ang ebanghelyo eh. Natatandaan ko yun. Yes. May ganung paksa mo labas. Hindi ang pagbibigay ng pagkain o pagtulong ang pinakamataas na antas na kabutihang magagawa mo, kundi yung may pangaral mo yung salita, makarinig sila. May ganung paksa. Meron. Natatandaan ko yun. Oo. Kasi yung paksa na yun, ang naging screening pa namin nun, si Brad Bongbudenya. Dahil nung time na yun, timer pa lang ako. May ganung paksang lumabas. South District ka ba? Hindi, kasi ang Bongbudenya para kasing
may ano rin siya, mayroong pasamantalang kumunang ano na siya noon, TP na siya noon. Meron siyang rights na ano, mag-screening eh. Hawak siya ni Brad Roland. Hawak kasi ni Brad Roland noon ng ano eh, at saka ni Josel yung ano eh, MMCR eh. Oo. Kaya nasa, kumbaga, hindi na nila kayang i-handi sa mga screening pa yung mga half-timer. Kaya, yun, naging screener namin yun. Mhm. Kaya, naalala, may ganong paksa, pinakamataas na antas ng kabutihan magagawa ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Hindi naman yung paggawa ng ano eh. Oo, kabutihan yun. Yun ang punto ng paksa eh. Pero pinakamataas mong kabutihan magagawa, may pangaral mo yung salita. Natatandaan ko yun. Wala lang, inundoy lang brother yung mga outline ko eh. Ganyan, halos ganyan nakakapal yun eh. Merong pang ang ginamit na halimbawa eh, yung ano, bigyan mo ng isda ang isang tao, mabubuhay siya sa maghapon. Turuan mo siya ng isda, mabubuhay siya panghabang buhay. Oo. Kasi kung Alam ko, pinakain mo ng lugaw, yung hindi ka makakasurvive sa lugaw lang. Hindi. Kasi nga, ano yun eh, yung pumasok sa bibig, lalabas lang naman sa daanan ng dumi. At saka, Kumbaga, kakapiragutan naman ng lugaw yun. Oo, mapakinabangan niya man yun, laman lang. Pero yung dapat mas makinabang, na dapat, yung pagkatao niya, o espiritu niya, walang pakinabang doon. Kaya sabi ko, ang layo na ng pagtuturo ngayon. Kumbaga, iba na nga yung kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Ganun na ang ano ngayon, nakikita ko. At saka ang tindi. Kasi merong isang kapatid na, since na bata pa yun eh, kumbaga parang lumaki na rin sa akin dahil nakasama nila ako sa banda. Naging Gcash yun. Tapos ngayon, inactive na rin. Nakikinig yun sa'yo tsaka kay Kuya Adel. Nung mga nakaraan, naka-video call ko, gusto niyang tumigil na. Kaya lang, tinakot siya pinagsabihan siya ng tatay niya na pag umalis ka sa iglesia, itatakwil na kita bilang anak. Huwag mo na akong kilalanin magulang. Siyempre, mahal ng bata yung magulang niya. Parang, siguro ngayon, closet na lang yun. Hindi siya makaalis na lantad. Maraming closet. Sobrang daming closet. Awa nga po. Kasi hindi rin di ba sa akin yun eh, yung ano na yun eh. Yung bata na yun, yung pamilya na yun. Sabi ko, nasabi sa iyo ng papa mo. Ganun ang pagkakasabi sa kanya. Tatakwil siya bilang anak pagka iniwan niya ang iglesia. Grabe naman. Ako, aral pa ba ng aral pa ba ng may takot sa Diyos yun? Aral na dahil lang sa yun. Oo, dahil lang kung halimbawa nga nalaman mong mali. Tapos ang gusto mo, anak mo, kung may pagmamahal ka sa anak mo, gusto mo manatili pa rin. Ako hindi, may kalayaan ka. Diba? Pero para masira tayo, hindi siguro, Diyan mo? Kaya tama rin yung sinabi ni Bisay, ang yung religion, sumisira ng pagsasama yan eh. Pamilya, kamag-anak, kaibigan. Pag naging panatiko ka na. Ay, ganun nangyayari sa kanila. Ganun nangyayari sa kanila ngayon. Mga magkakamag-anak na buo, magkakapatid na buo, magkakaibigan. Once na umalis ka, wala na. Iba na trato sa'yo. Di ba totoo yan? Sa lahat ng mga nag-exit. Lahat naman tayo experience yan eh. Yes, totoo yan. Yan ang diwa na naituturo ngayon sa kanila. Yan. Brad Al, i-promote mo yung i-promote mo yung company nyo. Next time na lang bro, wala kasi akong hawak na Wala kasi kanina sa office eh, kami lang may pasok eh. Sige bro, pagka Ano yung memorial ninyo? Memorial Park, saka Memorial Chapel kami sa Forest Lake. Forest Meron kami Lake. dyan.
Oh. Diyan din, sa Orani, meron kami dyan. Oh, katapat ng KD Rock. Oh, katapat lang ba yun? Nadadaanan ko lang na yun eh. Katapat mismo ng KD Rock yan, yung Forest Lake. Oo, yun. Ano kami, nationwide. Yan. Obi nga, ngayon, tapasok ng 2026, ambition kasi ng Forest Lake, madoble yung mga branch. Mm. Ayan. Tsaka lahat lalagyan na rin ng chapel. Kaya pagka nagbubukas ng chapel, minsan napapadala ako sa probinsya kagaya doon sa Iloilo kasi magte-train ng mga embalmer, yun. Mm. Okay naman sa. Ayan. Po, Brad Al, maraming salamat po sa Diyos. Salamat, Brother. Happy New Year. Ingatan kayo mga kapatid. Happy New Year. God bless sa iyo at sa pamilya mo. Okay po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Okay. Si Brad Al Aquino.